libreng annual check-up para sa mga Filipino senior citizen. Nakakatulong nga ba? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na nandito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong mapanood ang video na to. And you can be a member dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. So, inihayag nga po ng NCSC or the National Commission of the Senior Citizen sa pakikipag panayam sa National Chairman ng NCSC na si Attorney Franklin Quijano hinggil nga po dito sa libreng annual check-up para sa ating mga Filipino senior citizen. Sa mga hindi pa nakapanood sa panayam na yon, heto, balikan muna natin mga ka-vlogs para po inyong masundan kung ano nga po ang nilalaman dito sa free annual check-up. Mag-focus lamang po ako dun sa health services kasi dito talaga nila mas nagagamit na ma-maximize po yung kanilang benefits na nakukuha nila sa yung 20% discount sa kanilang mga gamot. Ano po? Ang doctor's fee po ba? Dapat may 20. Pag po kayo magpapakonsulta, dapat may 20% pong ina-apply sa inyo. When you go to your dentist, dapat po may 20% pong ina-apply din po sa inyo. Pag po kayo'y na-ospital, ayan po, dapat. Pero, meron po bang free health services po para sa mga senior citizen? Cheryl, kagagaling ko lang sa PhilHealth ngayon eh. And I'd like to bring the good news. The senior citizens ay binigyan ng 43 billion worth of budget ng ating pamahalaan. 43 B for several million senior citizens. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Okay. So, can you imagine the benefit, Ma'am Cheryl? Marami po sa ating senior citizens na hindi nagpapa-examine, natatakot ng ineksyon, natatakot na wala silang pera, napapanahon na po na ang lahat na seniors malalaman na nila ang katayuan ng pangangatawan nila, yung health condition nila. Dahil kung alam natin yung health condition natin, then we would know how to prevent, and we would even be able to detect earlier kung may sakit tayo. And when that happens, the health system will improve its delivery dahil pagkaalam natin yung kondisyon ng mga senior citizens, alam din natin ano ang nutrition, ano ang ipapakain sa senior citizens, or ano ang kakainin. Pangalawa, ano yung exercise, galing magsimba, magsumba, at magsaya. So all these things gagawin natin just so lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Kailangan ng mga senior citizens. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budgets for maintenance medicine. If we have a 100% database for the senior citizens at ipaalam natin sa mga cities at provinces and municipalities, ito po ang pangangailangan ng senior citizens for maintenance of high blood, etc. Then we would be able to address earlier yung issue. Our country will be healthier. We will have a better quality of life. That's good to know. Yung pong regular annual medical check-up na sabi po ay shoulder na nga po ng PhilHealth, ito po ba ay pwede na po anytime now or eventually or nasa planning stage pa lamang po? No, naka-release na po ng budget ng DBM.
Nasa PhilHealth na po ang budget. So we are working with PhilHealth kasi as I move around, umiikot din kasi ako eh. So I also tell the senior citizens, please avail of the annual regular medical checkup. Nang sa ganon, hindi lang ang physical health, mental health, dental, optical, hearing, etong lahat importante sa isang senior citizen. Where can they avail it po? Local government hospitals lamang po ba ito available? Pwede po ba sa mga private clinics or hospitals? The assumption is all the seniors must be registered with PhilHealth. Kasi kung hindi ka registered, di magre-register ka pa. It can take time. So, we are asking all the seniors, hinihikayat natin na the seniors na mag-register po sa PhilHealth. Online registration tayo ngayon, Ma'am Cheryl. Dahil wala tayong data. How can we even decide on the data kung wala tayong data? So, we are asking all the seniors, please submit your data form online. Hindi po kailangan ng papel. And then together with that, may available din po sa PhilHealth na form na isasubmit sa kanila. So, with that, ang next is dapat doon tayo magpapa-examine sa healthcare provider na accredited ng PhilHealth. So ayun po ang nasabing panayam mga ka-vlogs. Kung atin pong himay-himayin ay sinasabi nga po na meron pong free annual check-up para sa ating mga Filipino senior citizen na inilaan po ng ating pamahalaan, no? Actually nag-start po ito last year at may pondo na nga po sa PhilHealth galing po sa Department of Budget and Management. Well, sa tingin ko marami pa rin ang hindi nakakaalam sa magandang programa na ito na merong ganito na libreng annual check-up para sa mga senior citizen. Dahil alam naman natin na mga senior citizen ayaw magpa-check up, ayaw malaman ang kanilang sakit. Bukod pa doon ay walang pera pang pa-check up, walang budget pang pa-check up. At higit sa lahat, natatakot ang mga Filipino senior citizen magpa-check up dahil kapag nagpapa-check up tayo, mayroon po yung reseta, walang pambili ng reseta. So, yun po yung mga factors na kino-consider po bakit ayaw magpa-check up ng karamihang Filipino senior citizen. Hindi naman po tama po yun, no? Dahil ang pagpapa-check up ay para din po yung sasakyan na kinakailangan po ng change oil, no? Para po maganda yung takbo ng sasakyan. So, ganun din po yung pagpapa-check up. So, sa tingin ko naman, no, dito sa free annual check-up ng ating pamahalaan, no, sa ilalim nga po ng NCSC, ay magandang programa. Napakagandang programa niya para sa ating mga Filipino senior citizen, mga ka-vlogs, no? Dahil nakakatulong talaga ito na maging balanse ang pangkalusugan ng ating mga seniors. Pero sa kabilang dako, meron din tayong mga nakikitang butas dito sa programang ito. Dahil ang free check-up ay magandang programa nga po, ika nga po. Pero ang dapat po na isaalang-alang din po, no, ng ating gobyerno, no, itong libreng gamot para sa mga senior citizen. Dahil aanhin mo po ang libreng check-up kung wala naman pong pambili ng gamot, walang maibigay na gamot, no, pagkatapos magpa-check up. So, yun po yung isa sa mga butas na nakikita po natin dito sa free annual check-up. Well, sinasabi nila, no, sinasabi po sa panayam na meron pong libreng gamot na ibinibigay. Yes, meron pong libreng gamot na ibinibigay, no, sa mga LGU, no, sa mga MSWD or CSWDO. Ayan, merong mga libreng check-up po, libreng gamot. Pero yung mga gamot na yon limitado sa sakit, no, limitado po yung pagbibigay, no, and ako talagay naniniwala na hindi lahat ng mga LGU nagbibigay ng libreng gamot para sa
kanilang mga senior citizen. So yun po yung mga nakikita nating butas dito sa free annual check-up. Maganda siya, no? Maganda na programa, pero mas maganda sana kung free annual check-up tapos free yung gamot after ng check-up. So sana makita din po ng namamahala ng NCSC, ng DSWD, ng ating pamahalaan, yung libreng gamot. Kasi yung sinasabi niyong libreng gamot, hindi po talaga yon na raramdaman ng ating mga senior citizen. Hindi po talaga yun na i-implement. At kahit ako, personally, na-observe ko, hindi talaga yun nararamdaman ng ating mga kababayan, ang libreng gamot. Wala talagang libreng gamot sa mga LGU. Yan po ang totoo. So yan na nga po yung ating panawagan mga ka-vlogs, no, sa ating NCSC na pagtuunan ng pansin itong libreng gamot naman po para sa ating mga indigent senior citizen. Sana'y naging gabay ang video na to kahit papano at nabigyan kayo ng idea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan ay maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!